Dahil alam kong magtatrabaho ang aking asawa ng buong araw, no? Kaya nagluto na ako ng hapunan at nang matuwa naman pag-uwi pagkatapos kumayod ng buong araw. Hindi yung kabig lang tayo ng kabig, hindi dati nilulutuan yung asawa natin. Palayasin tayo nito. Tara guys, simulan natin ang pagluluto nitong ating beef stew. Ito'y parang kaldereta lang sa atin guys, no? Kaya lang mas malasa ang kaldereta natin. Sila dito hindi naman sila masyado mahilig maglagay-lagay ng mga seasonings o kung ano-ano man dyan na mga pampalasa. Sila dito guys, napakasimple lang. Walang asin ito, siguro ay 1 teaspoon lang na asin ang nilagay ko dito. At wala ring bitchin guys. Dapat ang ilalagay dito ay ang beef, ano nga tawag doon? Beef stock. Kaya lang ay wala pala ako guys. Pero huli ko na nakita, no, meron pala isang box doon sa gilid. Hindi ko lang siya napansin. So simulan natin dito sa paggagayat ng ating karne guys na beef roast guys. Ito ay masarap talaga ito gawin kahit na pang kaldereta. Ito rin ang masarap sa beef stew kasi medyo meron siyang taba-taba. Pero ang asawa ko guys, ayaw niya ng medyo mataba talaga. Kaya ang gagawin ko dito ay tatanggalin ko yung mga taba-taba na nakat ko siya. Ayan, sinipirit ko na nga siya guys. Kasi ang gagawin ko dyan, ilaga ko na lang yan. Ako na lang kakain yan, ilaga ko na lang yan. O di kaya gagawin ko siyang sabaw sa noodles. Masarap yan guys. Alam mo naman tayong Pinoy, taba is life. Baboy lang ha, tsaka sa karne. Pero ayan na nga guys, itinabi ko nga siya kasi ayaw ng asawa ko yan guys. Kahit sa beef ay tinatanggal niya yan. Lalong-lalo na sa baboy, ayaw niya talaga niyan. So ito na nga guys, no, magsimula na tayo, no. Minarinate ko na nga, mamarinate ko pa lang pala itong ating karne. Lagyan ko lang ng flour, salt, and pepper. Tapos ayan nga pala ay, nagayat ko na pala yung aking mga gulay guys. Ayan oh. So ito meron tayong bacon guys, meron tayong bay leaves, meron tayong red wine, at meron tayong paminta at asin at garlic powder because wala akong garlic na fresh. At meron tayong onion, meron tayong celery kasi wala akong time. So celery na lang gagamitin ko at wala rin ako palang mushroom so akin na lang ito. At wala din akong beef broth kaya nor cubes na lang gagamitin ko. At ito meron ng asin at saka pepper at saka flour para i-coat natin to guys bago natin i-prito. Tapos itong carrots at ang ating patatas at may tubig na rin ako dyan. Magluto na tayo. Bago nga pala natin malimutan ang ating tomato paste. Sunahin muna natin tong bacon guys. Iprito-prito muna natin ito. Para tatanggalin natin mamaya. Pagkatapos nito ay susunod natin ang ating beef. Susunod natin ang ating beef. So, ayan. Dito ko siya nilutuin kasi ilalagay natin ito sa oven guys, mamaya. After natin magisa-gisa itong mga to. At lulutuin natin ito sa oven ng hour and 45 minutes. Kasi para pagdating mamaya ng asawa ko may makain na sila. At yun ay gutom. Yan, hintayin lang natin yan matapos. Ayan na nga ang ating bacon, nilagay ko na dyan. Gisa lang natin ito. Bacon, gisahin. Okay na siguro to guys, ilipat na lang natin dito para magisa na rin natin ang ating baka. Ito na ang ating baka, igisa natin dyan. At halu-haluin lang natin to guys. Hanggang sa mag-brown na siya. Yung gulay naman ang igisa natin guys. Unahin muna natin itong sibuyas. Itong ating gulay na carrots. So, pakulo na tayo ng red wine guys ng mga 10 minutes. Dapat 2 cups yan, pero ayoko na sobrang tapang. So, 1 cup na gagamitin ko, dagdagan ko na lang ng tubig. Bigyan ko na rin pala ng garlic powder ito kasi nakalimutan ko. Pag isa. At isama na rin pala natin ito guys, ang ating celery. Isa. So, ihalo ko na rin itong tubig guys bago ko sila ilagay lahat. Tama na muna yan. Lalagyan ko na nga ito ng beef cubes. Isa lang muna kasi baka matapang. Lagyan natin ulit ng paminta. Nagdagan na lang natin ng
ng tubig mamaya kung medyo kulang siya sa palagay natin. So, papuluin ko lang yan kasi halo ko na yung mga ginisa ko. So, yan, kumulo na. Ilagay ko na itong mga ginisa ko. Saka natin ito ilagay sa oven. Yan, ilagay na natin siya dyan lahat. Tapos, lagyan natin ng tomato paste. Nakalagay dun guys, 1 spoon lang, pero parang marami itong ginawa ko, kaya ginawa ko siyang 2.5 yata na ito. At ilagay na rin natin itong ating mga gulay na ginawa. Ginisa. Sunog-sunog na. Ayan. So mukhang kulang ang ating tubig, dagdagan natin guys. Meron ako nakahanda dito na tubig, so dagdagan natin. Okay na siguro ito. Kunti na lang. Yan. Tapos lagyan natin ang bay leaves guys. Ito. Lagyan natin ng mga 4 na maliliit. Dagdagan natin yung 5. So ayan na guys, pakuluan ko lang yan ng kaunti. Tapos nalagay natin ito sa ating oven na pinapapreheat ko na. Yan siya. Tingnan natin mamaya kung anong kinalabasan nito. At ilagay na nga natin ito sa ating oven guys, no? Yan ay naka-preheat na. Preheat ko siya pero nasa 320 ang nilagay ko guys. Pero ang oven na to ay old kaya mainit pala siya masyado guys. Muntik pa siyang maubusan ng sabaw. Kaya ang ginawa ko dyan kanina ay dinagdagan ko siya ng sabaw. Kasi sobrang init pala ng 320. Kasi nakalimutan ko nga pala nga na ang oven na to ay luma at iba siya yung kesa sa bagong mga oven. So ito na nga guys, ang ginawa ko kanina, o tingnan nyo, para siyang kaldereta. Yung beef stew nila parang kaldereta natin. So ito na nga siya guys, lagyan natin ng kulay-kulay. Ay, para naman magandang tingnan. Diba? Ha? Okay, then, yan na siya guys. Sakto lang yung sabaw. At ito na nga guys, gumawa na rin ako ng tinapay para sa pares. Ayan, ang bango niya guys, gawa ng tagalalagay ko lang na dahon ng celery. Diba? Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ayan na siya. At lagyan natin ng tinapay sa sides. Para ito yung pares. Okay. Para gustong kumain ni Joey sa labas, so dalhin ko na lang ito doon. You're not getting no food. This garbage good. Hey, come on in here and lay down. Come on. At ito na lang ang natira. Gustong gusto nila. Pagkatapos ko nga guys kumain, ako nagdilig naman ng mga halaman sa labas. Wala pala halaman. Pinunla pa lang pala ng mga seeds. Ayan, wala pa palang halaman, sorry. At naku, ang init-init ngayon, kaya malamang ay tuyot na naman itong mga to. Kaya kailangan talagang diligan para tumubo naman sila kaagad, no? Kasi anong pitsa na, parang hindi pa rin sila naglabasan. Baka matapos ng taon na to, wala akong ani guys. Kaya mabilisan na natin itong pagdilig dito at nang makaani naman tayo kahit papaano, no? Ang kulit-kulit ni Uki dyan. Ako ay nagdidilig, gusto niyang makisaw-saw sa tubig, oh. Tingnan nyo kung nakita nyo sa gilid. Bisit na bisit ako. Kasi ang lakas-lakas niya, tinutulak niya ako. Tapos ang lakas-lakas niya, baka ba matumba ako. Pati yung pusa, nakikisali na rin. Kaya ang ginawa ko, ayan, oh, tinapos ko na at binigay ko na sa kanya ang hose. Oy,